Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa palatuntunang Usap-usapan, kung saan pag-uusapan po natin ang ating mga naobserbahan o nabalitaan, mga usap-usapan ngayong linggong ito. Ito pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood niyo po kami live via Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Napapakinggan din po kami sa audio streaming o online radio sa pamamagitan po ng inyong Evox PBS Receiver app. Maaari nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa inyong mga Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak po ang nararating ng himpilang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ating shortwave frequencies sa ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. Mapapakinggan ito sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. para sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Opo, kahit po nasa laot ang ating mga seafarers, kung meron po silang radyo, ay pwede po sila mag-tune in sa shortwave radio natin. Yung mga frequencies na ating nabanggit, mapapakinggan pa rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre po, ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service ng Presidential Communications Office sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Sa episode ngayong araw ng ating palatuntunang usap-usapan ay meron po tayong ika-clarify na information hinggil po dito sa tinatawag na itong expanded solo parents welfare, no? Welfare assistance na hatid sa atin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At sa ikalawang bahagi naman po ay tampok natin ang kwentong tagumpay ni Dr. Deo Florence Onda, isa pong propesor, Associate Dean for Research, Innovation, Development and Enterprise sa College of Science ng University of the Philippines, Diliman. Siya po ay awardee ng The Outstanding Young Men and Women 2025. So malalaman po natin ang kwento ni Dr. Onda sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan mamaya. Sige, hindi na natin patatagalin. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita po at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magandang araw po sa inyo, Asek Irene, si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Bea, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Maraming salamat po, Asek Irene, sa pag-accommodate sa amin, pagpapaunlak kahit po on a Saturday. Ngayon po, kasi marami pong nagtatanong dito sa ating mga netizens, so mga ating social media users. Ito pong solo
parent welfare assistance na tinatawag dito sa DSWD, meron daw pong hindi mga nakaka-avail. So, ang tanong po pero bago po natin ipaliwanag yan, una muna, ASEC Irene, can you please educate us po kung ano po ba itong Expanded Solo Parents Welfare Act 2022 o yung RA 11861? Yes, Bea. Of course, we're very grateful at inimbitahan niyo po ang DSWD para tayo ay makapag-provide naman ng information and provide also clarification singgil nga po dito sa pagpapatupad ng Republic Act 11861 or the Expanded Solo Parents Welfare Act. Actually, Bea, itong batas na ito ay re-enforce niya yung Solo Parents Welfare Act ng 2000 na kung saan na-expand yung scope of applicability at gayon din na-increase yung mga benefits na naibibigay o naipapamahagi sa mga solo parents at sa kanila pong mga pamilya. So ito pong batas na ito ay nagko-cover ng mga solo parents who exercise sole parental care and support para sa kanilang mga anak. At gayon din nga na sabi ko na pinalawak niya yung definition kung sino ba yung solo parent. And likewise, in-expanded ng batas na ito yung age ng dependent mula po sa 18 years old hanggang sa 22 years old. Dito rin po sa batas na ito, nakapag-provide pa ng additional benefits para sa mga solo parents na kung saan merong ang additional na 1,000 pesos cash subsidy per month para sa mga solo parent na nag-earn ng minimum wage rate and below na. Hindi rin po nakakatanggap ng iba pang mga tulong mula sa ibang programa ng ating pamahalaan. And nakaka-avail din po sila ng discount and VAT exemption para sa mga supplements, gamots, and other medical needs na binibili po nila para sa kanilang mga anak under the age of 6. Provided, of course, that the solo parent is earning less than 250,000 annually. Okay? And dito rin po sa batas na ito, dahil nabanggit ko na mas nadagdagan o pinalawig yung mga benefits na ibinibigay sa mga solo parents, dito automatically covered under the PhilHealth yung pong ating mga solo parents. Gayon din po sa working space na yung rendered service para makapag-avail ng parental leave was shortened from 1 year to 6 months. Okay? So dito makikita natin na gaya ng nabanggit ko, na-expand yung definition and then nadagdagan din nga yung mga benefits. So, again, going back, it has strengthened the implementation of the Solo Parent Welfare Act noong na nailabas po noong taong 2000. Okay. ASEC Dumlao, nabanggit niyo po na mas pinalawak po yung mga benefits and also in-expand din po yung parang saklaw. Ngayon, ang tanong po natin, sino-sino po ba yung mga kwalipikadong benepisyaryo ng Solo Parent Welfare Assistance? Sabi niyo po, dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act, dinidefine kung ano ba yung solo parents. So, ano po ba yung definition at sino po yung mga pwedeng mag-avail nitong benefit na ito? Actually, marami talaga, Bea, dahil dito sa batas na ito, dinefine kung sino yung solo parent na makakakuha ng mga benepisyo. But what is very important here, Bea, is dapat ma-establish na yung individual ay solely providing support to their child. Yun kasi yung misconception na sinasabi nila na solo parent siya. But upon validation ay nakita na meron naman pong kasama yung individual. So meron siyang kumbaga katuwang sa pag-exercise ng parental care and support. Dahil akala nila kapag lang kinasal na, yun yung hindi naka-solo parent. But yung pong nagko-cohabit ka or merong co-parenting arrangements with your former spouse, that shows na meron ka pong kasama na nagpo-provide ng parental care and support. So again, I would like to emphasize, Bea, na to be eligible for the solo parent benefits, dapat ikaw ay exclusively providing or exercising sole parental care and support to your child.
So dito po, pwede nating isa-isahin sino po ba yung mga yan. Yes. So yung pong parent who provides sole parental care and support of the child could be because namatay yung kanya pong spouse or nakulong yung kanyang spouse for at Okay. least 3 months or yung service of sentence niya is for criminal for at least 3 months or service of sentence for a criminal conviction. Mm-mm. Or yung naman pong individual ay naging biktima ng rape. Mhm. So, wala po talaga siyang kasama o katuwang sa pagbibigay ng parental support or care. Pwede rin naman na yung kanyang partner o yung kang asawa ay nagsasuffer from physical or mental incapacity as Okay. certified by a public or private medical practitioner, provided na yung physical or mental incapacity of the spouse prevents him or her from performing his or her parental duty. Okay? Of course, dyan sakop niya, Bea, yung individual na legally separated Okay. or de facto ay separated from sa kanyang asawa for at least 6 months. And the solo parent is entrusted with the sole parental care and support of the child. Mhm. And kung nagkaroon naman po ng declaration of nullity or annulment yung kanilang kasal as decreed by a court, yun, of course, kapag binigay ng court sa kanya yung sole parental care and support of the child, siya po ay isang solo parent. Mm-mm. Kapag naman po abandon siya ng kanyang spouse for at least 6 months, hindi na nagparamdam, walang ibinapahatid na tulong, then that individual qualifies as a solo parent. Mm-mm. Gayon din naman yung isang spouse or any family member of an overseas Filipino worker Okay. or yung guardian, yung pinag-iwanan ng mga anak ng isang overseas Filipino worker. Pero overseas Filipino worker nga siya, pero belonging naman siya to a low semi-skilled industry. At siya po ay wala na sa Pilipinas for an uninterrupted period of 12 months. Mm-mm. So yung pong guardian ay maaari pong mag-qualify as a solo parent. Pwede rin naman po yung basically yun po yung mga eligible or qualified to apply for a solo parent ID. Mm-mm. Okay. So, ulitin lang natin para sa ating mga tagapakinig at tagapanood, yung dinedefine po sa Expanded Solo Parents Welfare Act na solo parent talaga at pwedeng mag-avail nitong solo parent ID ay either kung namatay ang inyong asawa o nakulong, may mental incapacity, kayo po ay legally separated o annulled for at least 6 months, or inabandon na po kayo for that same duration, 6 months. At saka kung ang inyo pong asawa ay OFW na yung masasabi natin, sabi ni Asek Dumlao, na yung income is belonging to the lower and hindi, yung sabi niya may 12 months po ito na uninterrupted. Yes, that's correct. Oo. So kailangan yung mga months, number of months din pasok doon sa requirement para tayo ay ma-define din as a solo parent. So yun po yung pag-clarify ng DSWD. Asek, ito naman po, kailangan po bang i-revalidate yung status ng pagiging solo parent at kailan or gaano kadalas, how frequent po kailangan i-update ito? Yes, actually, again, ulitin ko kasi in-enumerate natin sino yung mga eligible to become a solo parent. So, sabi natin, ito yung mga individual, but mahalaga na ma-stress natin yung phrase na exclusively providing or exercising parental care and support. Mm-mm. Dapat ang keyword natin doon, Bea, is yung exclusive. Talagang siya lang, wala nang ibang nagpro-provide ng suporta at pangangalaga Mm-mm. doon sa anak. Now, doon sa katanungan mo kung kinakailangan ba na i-validate? Yes. Mm-mm. Ginagawa yan ng Local Social Welfare Office. Kasi po, ang nag-i-issue ng ID are the Local Social Welfare Development Officers. Okay. So, binavalidate po nila yan taon-taon because pwedeng magbago ang estado ng isang solo parent sa isang taon. Mm-mm. Pwedeng magkaroon siya ng boyfriend, magkaroon siya ng living partner, o mag-asawa siya within a year. So, ibig sabihin nun,
hindi na siya exclusive na nagpo-provide at nag-exercise ng parental care and support Okay. doon sa kanyang anak dahil may katuwang na po siya. Mhm. Or maaari naman na for the overseas Filipino worker who has been out of the country for an uninterrupted period of 12 months and belonging to a low-skilled work industry ay umuwi ng Pilipinas, no? So kinakailangan na talagang ma-validate kasi nagkaroon na ng changes doon sa kanila pong estado. Mm-mm. Okay. So ayun, with emphasis o pagbibigay diin na kailangan exclusively providing support, and dahil nag-iiba din po yung status ng isang solo parent, maaaring magkaroon nga ng partner na pwedeng tumulong sa kanya mag-provide, doon po na re-revalidate yung inyo pong status. So may changes po yan every year, sabi ni ASEC. ASEC, eto naman po, tama po ba yung narinig namin kanina? I think nabanggit nyo na to, yun pong dependent ng solo parent, meron pong age limit? That's correct, Bea. Iyan din yung sinabi ko kanina because of the Expanded Solo Parent Welfare Act. Yung pong minomonitor natin o yung age coverage ng bata or ng dependent ay na-adjust sa Republic Act 11861. Kasi nga sabi natin dati, kung ang anak mo ay 18 years old below, you're qualified to the benefits of a solo parent. But dito sa 11861, yung dependents ay na-extend hanggang 22 years old. Dahil syempre nagkaroon ng changes doon sa curriculum ng Department of Education, and at the same time we give due recognition to the fact na even if you've reached kasi the majority age of 21, ay may mga individual na hindi rin kaya pangalagaan yung kanila pong sarili. Halimbawa na dyan yung mga persons with disabilities. Okay. Diba? Dyan nahihirapan yung karamihan sa ating pong mga solo parents. Kasi even if they're 21 or 22 pero talagang hindi nila kayang mag-decide for their own and they cannot take care of themselves by their own, ay kinakailangang masuportahan pa rin po yung solo parent. ASEC, ito naman po, paano po ma-avail ang solo parent identification card? May mga proseso po bang kailangang pagdaanan para rito? That's correct, Bea. Sabi ko nga, ang nag-i-issue po ng solo parent ID card ay yung mga local social welfare and development officers. So mahalaga po na magtungo kayo sa inyo pong LSWDO, yung city or municipal social welfare officer, at kayo po ay mag-fill up ng isang application form for the SPIC. And then kayo po ay kinakailangan na magdala ng kaukulang mga dokumento para ma-establish na kayo nga po ay isang solo parent. Halimbawa, I'll give a specific case. Kung halimbawa kayo po ay nahihiwalay sa asawa at meron na pong declaration ng finality ng annulment ng inyong kasal as issued by the court, yun pong certificate of finality ay dadalhin nyo po sa inyong local social welfare development office, i-attach dun sa inyong application form, maglalagay din po kayo ng birth certificate ng inyong pong anak, at kayo po ay interviewin ng inyo pong local social welfare officers. May mga iba pang mga impormasyon na hihingin sa inyo, at kayo nga po ay mai-issuehan ng SPIC after all of those processes have been completed. ASEC, pinapilot test nyo na raw po ang Solo Parent Identification Card o SPIC. Dito po sa pilot testing, batay sa inyong pag-aaral, may nakikita po ba kayong kailangang i-improve or ano po ba ang kailangang panggawin? Well, that's correct, Bea. Dahil tayo sa DSWD ay nagpo-provide ng technical assistance sa mga local government units, particularly local social welfare officers for the implementation of social welfare services. Ang isa sa mga nakita natin ay yung magkaroon tayo ng standard o iisang mukha ng ating mga SPIC or yung mga solo parent identification card. Okay. Ginawa na rin natin yan dun sa person with disability ID card. So sabi natin maganda kung iisang mukha lang yan, iisang template, iwas pamimeke rin iyon. Yes. So sabi natin with those safeguards,
gumawa tayo ng system. At ito nga pong system na ito ay pinilot natin sa iba't ibang mga lugar, particularly sa Mandaluyong, sa Muntinlupa, sa Rodriguez at sa Cainta Rizal. And we are expecting na ma-conclude itong pilot testing within the month. So hopefully by the end or before the end of 2026 ay ma-implement na natin itong unified system nationwide para maging maayos yung implementasyon nga ng pamamahagi ng tulong sa lahat ng mga solo parents sa ating bansa. Bea, nabanggit ko no na iniiwasan kasi natin yung magkaroon ng pamimeke sa mga SPIC dahil magkakaiba nga ng mga templates yan ay it's highly vulnerable to such incidents. So ito yung isinasaayos natin bilang tulong na rin po sa ating mga local government units. Okay, opo, mahalaga po yan. Tama po si ASEC. Yung mga, kasi ngayon, scamming or fraud, pamemeke ng mga document, naku, talamak po yan. So, nag-iingat tayo para at least yung mga IDs natin hindi rin magaya. At least kung standardized, meron tayong mas mahirap siyang gayahin, no? For example. ASEC Dumlao, yung paggamit po ng SPIC, once na meron na po ito, pwede na lang pong ipresenta para ma-avail po yung mga sabi ninyong 100,000 subsidy na or 1K subsidy ba yun? And discount with VAT exemption. Once meron po nito, pwede na pong ma-avail yung mga yon? That's correct, Bea. Yung pong pag-avail ng buwan ng cash subsidy na 1,000 pesos na magagaling sa kanilang mga local government units. For solo parents, na ang kinikita ay hindi lalampas sa minimum wage at hindi sila benepisyaryo ng anumapang cash assistance programs ng ating pamahalaan, ipapakita lang po nila yung kanilang SPIC. Gayon din po sa pag-avail ng iba pang mga programs and services ng halimbawa mula sa DSWD, they'll just have to show or present their SPIC. Okay. And then kung halimbawa mag-avail naman sila ng flexible work schedule o yung parental leave which is 7 days, ay of course ipapakita lamang po nila iyang kanilang ID. And ito rin mahalaga no, for solo parents na kumikita ng hindi hihigit sa 250,000 kada taon at may dependent na 6 years old pababa, para sa pag-avail ng 10% discount at value-added tax exemption sa pagbibili ng gatas ng kanilang anak, ng sanitary diapers, ng supplements, medicines, pati yung mga vaccines at iba pang medical needs ng kanilang anak. They'll just have to present their solo parent ID to avail of this. Okay. Sige, ang inyong final message na lang po, parting message or siguro ang inyo pong mga panawagan dyan sa DSWD, lalo na po yung mga scamming. Nabalitaan namin na pati DSWD chief ginagaya na rin po para po sa pagsusulisit ng pera, ASEC. Well, alam nyo po, sa DSWD, lagi nating sinasabi na lagi nating isinasang-alang-alang at binibigyan ng premium at priority yung mga karapatan at mga pang-interest ng ating pong mga vulnerable sectors. Kasama na dyan, of course, yung ating pong mga solo parents. So, lahat po ng pamamaraan ay ginagawa po ng ating pong ahensya sa utos na rin ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng mga benepisyo ay dapat na-access po ng mga kababayan nating mga nangangailangan, mga mahihirap, yung mga vulnerable and the marginalized. And yan nga po yung ginagawa ng aming butihing Secretary Rex Gatchalian para maisaayos yung mga sistema, ma-improve yung ating service delivery at matiyak na ipo-provide natin ang lahat ng kaukulang tulong sa mga nangangailangan with empathy and compassion. So, sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga solo parents, makakatiyak po kayo na patuloy nating i-improve yung ating service delivery para mas ma-enjoy nyo po yung benefits na ibinibigay po ng ating pamahalaan. And gayon din po, idagdag ko na rin na sa panahon nga po ng ang tayo po ay nakafocus sa social media,
and we are maximizing the benefits, of course, of the digital technology, ay mag-iingat din po tayo sa mga nababasa natin, lalong-lalo na nga sa social media. Sa DSWD po, lagi naming sinasabi na sa tamang tulong, ang tamang tulong ay may papaabot sa tamang impormasyon. So, bisitahin lamang po ang aming official communication platforms para po malaman kung paano ma-avail at ma-access yung mga iba't ibang serbisyo po ng ating pong kagawaran, lalong-lalo na sa mga social workers, as solo parents, I mean to say. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nababasa natin sa social media. I-verify po natin yan, fact-check po natin yan through or using the official social media platform of the DSWD. Again, tamang tulong sa tamang impormasyon. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Maraming salamat po, ASEC Dumlao, sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Bea, sa pagkakataon. Magandang umaga. Yan po si ASEC Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kanya pong ibinahagi sa atin itong Expanded Solo Parents Welfare Act of 2022 o RA 11861. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas ang ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman. Napapakinggan at napapanood live sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming. Napapakinggan din tayo sa audio streaming o online radio sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At syempre, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, mas kilala sa tawag na Voice of America, ay mas pinalawak, mas malakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan naman ng shortwave radio natin. Ang ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz.
Para naman po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, opo, kahit nasa laot, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. sa pamamagitan ng 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Yan. So, manatili po kayo nakatutok dito sa ating pong Radyo Pilipinas World Service station para po sa ating mga programa. Nako, shout out na rin po. Kasalukuyan po nakikinig. Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Hello din po kay Charlene Delphine, Eileen Selengua at kay Emmanuel Clavio. Ayan, so excited na tayo, no? Yung pong mga nakikinig sa atin, no? Stay on the live streaming lang po kasi ito, exciting ang ating mapapakinggan, no? Ang ating second guest for today's episode ng Usap-Usapan. Ito po ay isang The Outstanding Young Men and Women o TOYM 2025 awardee, no? Siguro nagtatanong kayo, paano kaya ito nangyari, no? Gusto nating ma-inspire sa kwentong ito. Live po natin kasama si Dr. Deo Florence Onda, isa pong profesor, Associate Dean for Research, Innovation, Development and Enterprise sa College of Science ng University of the Philippines, Diliman. Siya rin po ay Deputy Director for Research sa University of the Philippines Marine Science Institute o MSI. Magandang araw po sa inyo, Dr. Onda. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Bea, at magandang umaga doon sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa invitasyon. Yes, sa inyong pag-accommodate sa amin. I know it's a Saturday. Baka meron po kayong it's supposed to be your family day or rest day. So thank you po. At congratulations, sir, no? Dito po sa inyong award, the Outstanding Young Men and Women, TOYM 2025 Award, no? Kami po ay natutuwa. Sir, ang una naming katanungan, ano po ang pakiramdam na naabot niyo po ang milestone na ito? Ito po ba ay expected na success? Of course, lahat naman ng magandang recognition are unexpected, no? Siguro, nakita lang din na we're trying to do our best to contribute, no, to the country sa pamamagitan ng ating profesyon. At mas inspiration lang naman sa atin to actually keep moving forward. We never expect things to be awarded to us, but when we get them, just like this recognition, I think it's a validation that we're going in the right direction, no, na tama yung ginagawa natin. So mas encouragement siguro sa amin ng mga TOYM, no, na honorees para ipagpatuloy pa o mas palawakin pa yung ginagawa namin na makapag-contribute sa pagpapaunlad ng bansa. So hindi to expected, pero this is, it's still a very welcome surprise. So maraming salamat dun sa mga tumulong sa amin. Ayun, nako. Dr. Onda, very curious kami sa inyong naging journey, no? Alam ko po na marami po kayong pinagdaanan, yung inyo pong mga projects. So siguro simulan natin doon bago po natin na-achieve yung TOYM 2025 Award. Ano po ang inyong naging challenges at paano nyo po ito napagtagumpayan, sir? Oo, no. Yung recognition ko sa TOYM specific siya para sa marine science and sustainability. Yes. I think nire-recognize nila yung contribution natin doon sa larangan ng siyensya, lalong-lalo na doon sa pagiging mandaragat. Yun ang tawag namin sa aming mga sarili bilang mga marine scientists mula sa Marine Science Institute ng UP Diliman. Pero alam mo, Bea, kasi siguro ako po ay taga Palawan, I grew up in Palawan. Actually, yung bahay namin tabing-tabi ng dagat. So from a very small from the very young age, meron na ako agad exposure doon sa marine environment. Pero siguro pag pumunta ka sa mga probinsya at tinanong mo yung mga bata kung anong gusto nilang maging, wala kasi sa kaisipan nila siguro yung maging scientist. Hindi ko alam kung anong generation mo, pero nung generation namin, nung lumalaki kami, ang kilala ko lang na scientist ay si Ernie Baron. So, knowledge is power. So, I think yung mga mula dun sa istorya ng kabataan ko, hanggang sa kung paano ako naging marine scientist, I think isa yun sa mga nakita ng TOYM kung bakit nire-recognize nila dahil
Alam mo, Bea, ang bansa kasi natin ay 7,641 islands, no? Yes. At 88% ng territory o jurisdiction natin, kasama na yung West Philippines and the extended continental shelf natin, ay nasa ilalim ng dagat o nasa ilalim ng katubigan. Pero kung tutuusin, ilan lang ba ang marine scientists sa Pilipinas? Ilan lang ba ang oceanographers, no? Mhm. Ang profession ko ay oceanography. Ang ginagawa namin ay iniintindi namin halimbawa kung paano gumagalaw ang dagat at Mm-mm. paano tayo naapektuhan ng paggalaw ng dagat, paano naapektuhan yung kabuhayan ng mga mangingisda, paano naapektuhan yung mga buhay ilang o wildlife, ano. So, sa isang bansa na isang archipelago at isang maritime country, to have a few marine scientists, parang napaka kabalintunaan nga, 'di ba? Parang it's very opposite of what we should have. So, yung ginagawa namin ngayon bilang marine scientist ay nakakatulong at nagko-contribute dun sa pagpapaunlad ng bansa. Pag tiningnan kasi natin yung modelo ng pagpapaunlad o development ng country natin ngayon, very land-based pa siya. Okay. Ibig sabihin, mas na-appreciate natin kung anong meron sa gubat, sa lupa, which actually only constitutes around 12% of our territory. Mm-mm. Pero ano ba yung meron pa dun sa 88%? Kung Oo gusto nga. kasi natin ng isang sustainable economic growth, baka kailangan nakatuon na din yung mga mata natin dun sa anong nangyayari dun sa karagatan. Kaya nga mainit na mainit ang usapin ngayon, 'di ba, ng West Philippine Sea. Kasi kung Mm-mm. tutuusin, hindi lang naman politika, no? At hindi lang Yes. teritoryo yung pinag-uusapan sa West Philippine Sea. Gaano kadaming isda ang nakukuha ng mga Pilipino? Ano pa yung mga ibang serbisyo na nakukuha natin sa West Philippine Sea na nagpapabuti dun sa buhay ng mga Pilipino? At ano mangyayari sa mga Pilipino kapag napabayaan natin yung mga natural resources na yon? So yun yung ginagawa, ang daming nakwento. Pero yun kasi Yes. ginagawa namin bilang marine scientist, no? Iniintindi natin kung anong resources na meron tayo, lalong-lalo na doon sa 88% ng teritoryo ng bansa. At tinitingnan natin kung paano natin magagamit ito sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Mm. Yun. Napakaganda 'no, nararamdaman ko yung passion ni Dr. Onda sa kanyang life work ano, nakakatuwa. Ito yung mga gusto nating kausap, eh, 'no, yung very passionate sa kanilang ginagawa. Dahil Oo, no? nakakahawa po yun, eh, parang ikaw din gusto mong husayan sa ginagawa Tama. mo, 'di ba? Kasi Oo. nakakahiya naman kay Siguro Dr. doon Onda. Bea, sabihin ko lang 'no, kami din naman na-inspired lang din. Inspired kami sa tuwing, araw-araw na ang mga katrabaho kasi namin yung mga mangingisda at yung Mm. mga coastal communities. Sila yung mga araw-araw na nakatira, nakakakita, nakaka-experience, lumalabas at nakikisalamuha sa karagatan, ano. Doon kami nakakakuha ng inspirasyon. Because we think that as scientists, when we come into the community, ang ginagawa lang naman namin ay tulungan sila na mas Mm. intindihin kung anong nangyayari. But the people who knows or who know best what's happening in the environment are actually the fisher folks. Ang tawag namin diyan ay indigenous knowledge. Ibig sabihin yung kaalaman ng siyentipiko ay nagko-complement lamang dun sa kaalaman na mismo ng komunidad, no? Mm. Kaya we always make sure to actually work with the fisher folks and the coastal communities. Actually, we learn more from them, eh. And I think that's one thing that we need to recognize sa pagpapaunlad ng bansa natin at saka yung mga politiko natin nakikinig sa atin ngayon, sana, no, makinig tayo doon sa panawagan ng mga nasa komunidad, nasa mga pamayanan, lalong-lalo Yes. doon sa mga nakatira sa tabi ng karagatan. Mhm. Yung on the ground, sana yung pakinggan. Dr. Onda, nabanggit niyo po itong mga mangingisda. Nabasa ko rin po yung isa do'n sa mga post ninyo na parang dinededicate niyo po itong success ninyo sa mga mangingisda ng Brooks Point, Palawan. Nasabi niyo taga Palawan po kayo. Ano po ba yung pinakamahalagang aral na natutunan niyo sa kanila habang ginagawa niyo po yung inyong mga projects? Oo, shout out doon sa aking mga kababayan sa Brooks Point. Siguro marami sa mga kababayan natin nagtatanong, saan kaya 'tong Brooks Point 'no? Napaka-foreign sounding nung pangalan ng Oo nga, bayan. parang Ah, US eh. Oo, 'di ba? Parang hindi ka nasa Pilipinas. So ang Brooks Pond po ay isang munisipyo sa Southern Palawan. Mga 4 hours ang biyahe niya, no. So wala kaming masyadong white beach, wala kaming masyadong isla, pero marami kaming bundok, Mhm. marami kaming mga ilog at marami kaming mga falls. Syempre nag-promote ako. Pero balik tayo dun sa usapin. Yung bahay kasi ng parents ko Mm. around 200 to 300 meters away from the sea lang. Hmm. Lumaki ako na tuwing umaga nakikita ko yung mga mangingisda na dumadaong, dala-dala yung mga huli nila the night before. Nakita ko rin yung mga mangingisda tuwing hapon aalis, nagpapaalam sa mga pamilya nila para actually mangisda sa gabi, no.
doon nabuo sa, I think, sa bata at sa murang isipan ko, doon na nabuo yung curiosity. Mhm. Yung kwento ng mga mangingisda na kapag gabi daw at payapa ang dagat, kumikintab ang dagat, no? Bakit kaya kumikinang? Yung mga ganong klase ng tanong, sabi Oo nila, nga. alam mo, Deo, oo, kapag mainit ang dagat, kumikinang yan. Kasi merong, apparently, natutunan ko na may mga dinoflagellates at phytoplankton pala na autoflorets. At yung mga ganon, Mm. yung mga kwento ng mga mangingisda, I think yung nagbukas ng madaming wonders at saka madaming curiosity sa akin. Yung kwento nila yung nagpakilala sa akin na ang mysterious ng dagat at Oo. marami pa pala tayong hindi alam sa dagat. Um, Actually, Bea, katulad ng marami sa atin, nung tinatanong ako ng bata ako, anong gusto mo maging? Siyempre, sagot ko, gusto ko maging doktor, gusto ko Oo. maging police, gusto ko maging militar, gusto kong maging pare at some point, gusto ko pa maging seminarista, no? Wala talaga sa kaisipan natin yung pagiging scientist. Pero Mm. ako, dinidedicate ko sa mga mangisda kasi sila yung nagkukwento sa akin ng mga bagay na mas nagpa-interest sa akin sa dagat. At yung Mm. curiosity na yun yung dinala ko hanggang sa mag-college ako. At nung Mm. nabuksan yung oportunidad para mag-aral ako bilang isang marine scientist, yung mga curiosity at mga tanong na hindi ko nasasagot ng bata ako, yung mga napagkukwentuhan namin ng mga mangingisda, yun yung mga tanong na sagot ko nung naging marine scientist ako. Doon ako nakahanap ng fulfillment, doon ako nakahanap ng satisfaction, doon ko Mhm. nahanap yung sarili ko. So I think Ayun. early on, the fisher folks and their stories really made me interested with the oceans and the seas. So ang dami kong tanong na nakuha sa kanila at naging challenge sa akin yun, nahanapan yun ng sagot, ano. At hanggang ngayon, sila pa din yung inspiration. So Mhm. bilang isang scientist ngayon, ang dami namin mga projects na ini-implement. For example, meron kami mga katrabahong mga fisher folks sa Macalelon, sa Quezon. So shout out dun sa aming mga fishing community partners, no. Tinuturuan Yes. namin sila kung paano mas magkaroon ng sustainable aquaculture system. Kasi alam mo, Okay. sa bansa natin, hindi masyadong appreciated ang talaba. Pero kung tutuusin, ito yung pinaka affordable at saka accessible na protein source ng mga Pilipino at Mm. sustainable siya. So tinuturuan namin sila kung paano mas palaguin yung pag binenegosyo ng talaba, no? Sa Mm. iba't ibang parte naman ng Pilipinas, tinuturuan namin sila at inaalam namin kung paano sila naapektuhan ng plastics pollution, halimbawa. Mm. Gumagawa din kami ng madaming expedition sa West Philippine Sea para Okay. malaman natin kung paano sila naapektuhan ng nagbabagong klima, ng island reclamation building, ng mga illegal activities na nangyayari doon, ano. So, lahat ng 'yon ay naging contribution para sa akin para i-pursue yung degree at saka yung profession ko bilang isang marine scientist sa Pilipinas. Naku, talaga yung ambag naman ni Doctor Onda na nakaka-intimidate. Considering na sabi niyo po parang pangarap niyo lang po dati na mag-contribute sa pagpaparami ng mga marine scientists. Sabi niyo kayo na rin po ang nag-mention kanina na iilan lang mang po yung mga marine scientists Mm. at yung talagang nagkakaroon ng career sa oceanography. So, kumusta naman po yung estado ng Philippine R&D or Research and Development tungkol sa marine science sa Pilipinas? Sa tingin niyo po ba dumarami na po ang nagkakainteres sa larangang ito, Doc Onda? Oo, 'no? So kung titingnan mo, from 10 years ago or 15 years ago when I was still a student, I think things are better now. Ibig sabihin, mas maganda yung landscape ng Okay. suporta para sa research and development. Bumalik ako sa Pilipinas bilang isang balik scientist na fellow ng Department of Science and Technology. So Mhm. yung mga ganitong klase ng suporta na nagbibigay ng seed money, seed grant, at saka initial support sa mga scientists na nag-aaral sa ibang bansa para bumalik dito ay isang malaking suporta at isang malaking encouragement, no? Para yung mga scientists natin ay bumalik at dito magtrabaho. Kasi masaya naman na magtrabaho para sa bayan, pero Mhm. kailangan nating tanggapin na economic pa din ang pangangailangan, ano, na Yes, hindi that's naman true. puwedeng, Totoo oo, yun, kailangan Doc. natin kumain, kailangan natin bumili ng groceries, kailangan natin magbayad ng bills natin. Opo. So, yung kalakip nung pag-i-encourage natin dun sa mga scientist na bumalik at magtrabaho sa Pilipinas ay dapat natatapatan din ng suporta, tamang Mm. suporta at environment para dun sa mga scientists para magawa nila yung trabaho nila. So ako, I'm very fortunate to actually have the support from the Department of Science and Technology. So I came back as a balik scientist noong 2018. Pagbalik ko din naman, merong mga available na grants, no, o funding opportunities para masuportahan yung aking trabaho. Sabi mo nga kanina, kulang ang mga marine scientists, totoo yun.
Kaya ako, isa sa mga trabaho ko ay mag-produce pa ng mas madaming mga younger marine scientists, no? So, ang Marine Science Institute, ang institute ko sa UP Diliman ay nag-mentor, nagpapagraduate kami ng mas maraming marine science masters at saka PhD students. Bakit kailangan ng masters at PhDs? Ang masters at PhDs kasi sila yung mas tinitrain talaga para mag-contribute ng bagong knowledge. Sila Mhm. talaga yung mas nakatutok at hinahasa para magsagot ng mga bagong tanong, gumawa ng mga bagong discoveries at magkaroon ng mas maraming innovation. Sa masters and PhD programs talaga lumalabas yung mga bagong diskubring bagay. Yung mga Okay. mas malalalim na pagtanong at paggagap doon sa siyensya. Kaya kailangan natin ng mas maraming masters and PhDs. Mhm. Pero kahit na medyo ganun na yung direction nga, actually ano din in policy-wise, Bea, I think nagbabago na din yung mindset ng mga Pilipino. Nagbabago na din yung mindset natin in terms of policy. Kasi mas marami na ngayong batas ang tumitingin kung paano papaunlarin ang blue economy. For example, baka naririnig ng mga kababayan natin yan, no? Yung blue economy is Yes. an it's an economic model that is actually based on the sustainable management, utilization of the ocean world. Kasi 'di ba yung dagat ay kulay blue. So, yung blue economy ay nakatuon doon sa kung paano natin gagamitin yung resources natin doon sa karagatan. Pero para masagot kasi kung anong meron tayo sa karagatan, kailangan nating ma- gumawa. Gumawa ng pag-aaral. Oo nga, Kailangan muna nating saliksikin. malaman. Oo, kailangan muna nating malaman anong meron doon, saan yun, paano sila gagamitin. Pero hindi natin magagawa yun kung kulang yung mga taong dapat gumagawa ng research. Oo nga. Siguro, sinabi ko madaming magandang developments na nangyari sa siyensya. Pero kailangan din nating i-recognize na mas marami pa tayong kailangan gawin para mapaganda pa yung suporta sa siyensya. Sa pagtiningnan natin ang gaan ng Pilipinas, no, yung ating General Appropriations Act, ilang porsyento lang ba ng gaan natin ang nakatuon o naka-allocate para sa research at sa development? I think if I'm Mm. not mistaken, it's around 0.5 to 0.7% lamang. Although United Nations is suggesting na dapat ang isang bansa ay nag-allocate ng around 1.5 to 2.0% of its GAA to research and development. So sa laki ng kailangan gawin sa Pilipinas, sa dami ng kailangan nating matutunan, baka masyadong maliit yung porsyentong binibigay natin para sa research and development. Pinaghahatian pa to ng napakaraming state universities and colleges, ng napakaraming research institutions, ang daming-daming kailangan gawin. So baka mas kailangan pa yung patuloy na panawagan para sa mas pagpapataas ng suporta sa siyensya, Yes. lalong-lalo na doon sa pag-allocate ng resource natin sa ating national budget. Andyan din yung panawagan namin bilang mga marine scientists. Pag sinasabi kasi natin na kailangan nating malaman kung ano meron sa dagat, kailangan namin sumakay ng barko. Oo Kailangan nga. meron tayong barko magagamit. Pero Bea, sa medyo unfortunate ngayon, ilan lamang yung barko na gumagana para magawa ng mga marine scientists yung trabaho nila. Nanghihiram pa kami sa ibang bansa o kaya nanghihiram pa kami sa ibang mga ahensya ng gobyerno. So, kailangan natin ng suporta ng papaganda ng infrastructure. When we also talk about science, we're just not talking about the scientists. We're not just talking about the funding support. We also talk about infrastructure. Kasi ang siyensya po ay hindi natin pwedeng gawin sa kusina. Hindi natin pwedeng gawin sa bahay lang. We need to have dedicated research facilities na medyo cutting edge or nasa frontline talaga ng research para magawa natin yung mas magaganda pang mga trabaho. So, pero isang magandang news siguro, Bea, ay dumadami ang mga nag-enroll sa amin sa Marine Science Institute. Ayun, yan ang Dumadami gusto din ang mga mas natin. batang, oo, dumadami din yung mga mas batang scientist, o batang mga estudyante na gustong pumunta o tumahak doon sa karera ng pagiging scientist. Pero yun lang din siguro uli yung panawagan ko bilang isang balik scientist ng Pilipinas at isang profesor sa UP. Tingnan natin yung paano natin susuportahan yung mga graduates natin. Mm. Saan ba sila pupunta pagkatapos? Okay. Ano yung trabahong naghihintay sa kanila? Meron bang sapat na posisyon para sa mga scientist na gumagraduate sa Pilipinas? Meron bang sapat na suporta para doon sa mga foreign trained Filipino scientists para bumalik sa bansa? Yun yung kailangan nating tingnan, ano? At ang nakikita ko dito, hindi pa kasi masyado talagang na-appreciate ang siyensya when we talk about policy making. Lagi nating binabanat sa gobyerno, dapat data-driven, dapat science-based. Pero how much of the science being done by scientists are actually translated into effective policies, Mm. no? So, kailangan pang i-breach din yon. So, kami naman, ganun din ginagawa ko, Bea.
Dami kong ginagawa, no? Pero hindi ginagawa namin. We're trying to bridge, no, yung science with policies. Mm-mm. Kailangan natin ng mas maraming nasa bureaucrats. Kailangan natin ng mas madaming mga nasa gobyerno na nakakaintindi na dapat ang polisiya ay nakaangkla sa siyensya at sa datos. So, gumagawa tayo ng mga paraan para mag-provide ng mas maraming interaction, mas maraming platform para yung mga politiko natin ay magamit yung mga siyensya at datos na gine-generate ng mga scientists. Pero hindi lang din yun, Bea. Ang kakulangan din ngayon sa siyensya ay kung paano na-appreciate ng kalakhang publiko ang siyensya. Oo Siguro nga. marami sa mga nakikinig Mahirap sa atin i-bridge ngayon. din yun eh. Oo. Oo. So, siguro marami sa nakikinig sa atin ngayon. Feeling nila napaka-abstract ng science, ano? Feeling nila nasa ivory tower, feeling nila high paluting o kaya very difficult to understand. Mm-mm. Na kung tutuusin, ang siyensya na minsan nga tinatawagan lang ako kapag may baha, may bagyo, may oil spill, alam mo yun, on the very negative side. Pero hindi nare-realize siguro ng mga kababayan natin, ang siyensya ang nagpapaganda ng buhay natin araw-araw. Marami tayong nabibiling pagkain sa palengke kasi may siyensya. May mga gamot tayo na nabibili sa pharmacy kasi may siyensya. Napiprevent natin ng mga sakit kasi may siyensya, no? So, dapat ito sana yung mga kung paano natin mas mapapaintindi at mas mapapa-appreciate sa publiko. Dito pumapasok yung tinatawag naming science communication. Yun. Kailangan natin ng mga epektibong paraan at material para yung siyensya ay natatranslate dun sa pangangailangan ng komunidad at naiintindihan ng komunidad kung bakit kailangan nila ng mas maraming scientist at mas maraming research o pananaliksik. At dito naman kayo pumapasok. So maraming salamat sa mga partners namin sa media, mga partners namin sa broadcast profession kasi natutulungan kami na mas ipahayag, Mm-mm. palawakin yung pag-intindi at yung pag-appreciate doon sa siyensya ng mga Pilipino. So, ang dami kong nasabi, pero yun. Yes, pero alam mo, ang takeaway ko talaga dito kay Dr. Onda dun sa napaka-insightful niyang nabanggit, malayo pa yung kailangan nating marating, ano? Pero sabi niya may mga development, nagsa-start na yung blue economy. Siguro ang opportunity natin, sabi ni Dr. Onda, is yung GAA 0.7% lang na ilalaan sa research and development study pagdating sa science. Kasama na dyan yung marine science, oceanography. Pero ayon sa United Nations, 1.5 o 2.0% ang dapat na bahagi or mai-allocate dito sa funding. So siguro yun ang opportunity natin para iyon pong mga nabanggit ni Dr. Onda na kailangan pang gawin. Pero inyo yun, nanghihiram lang pala sila ng barko. Baka naman po sa ating pong mga officials, no, matulungan sila para ito po ay gawin. Ako, ang dami natin na pagkwentuhan, Dr. Onda, nakakatuwa po kayong kausap. Pero we're running out of material time. Hingiin ko na lang po siguro ang inyong parting message o kung gusto niyo pong i-encourage ang ating mga kabataan na pag-aralan din itong mga pinag-aaralan ninyo. Go ahead po. Yes, oo, no. Maraming salamat, Bea. Sabi ko nga kanina, malayo na, pero malayo pa. Kailangan pa natin ng mas maraming mga siyentipiko at hindi yun mangyayari kung yung kabataan natin ay hindi maging interesado sa siyensya. Pero sana makita din hindi lang ng kabataan, kundi ng mga magulang. Ako hindi ako magiging scientist kung yung mga magulang ko ay hindi rin ako sinuportahan. Malaki yung ambag ng mga siyentipiko sa pagpapaunlad ng bansa. Pero para mangyari yun, malaki yung suporta na kailangan ng mga scientists para makapag-aral sila. Hindi lang naman dun sa material o sa financial, no? Even yung psychological at emotional support. Being a scientist in the country is really, being a scientist in itself is very difficult. But I always say, as a balik scientist, being a scientist in the Philippines is actually even more difficult. May madaming mga challenges. Pero one thing that I can assure our youth and those who want to be scientists in the Philippines, walang katumbas na satisfaction, walang katumbas na fulfillment ang maglingkod sa bansa. So sana, lagi-lagi pa rin para sa bayan. Ayun, para sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Onda, at naway marami pa po kayong matulungan. Mabuhay po kayo, sir.
Maraming salamat, Bea, at sa mga nakikinig sa atin. Magandang umaga. Magandang umaga. Yan po si Dr. Florence L. Onda, Professor, Associate Dean for Research, Innovation, Development and Enterprise, College of Science ng University of the Philippines, Diliman, at Deputy Director for Research ng UP-MSI, Marine Science Institute. Siya po ay the Outstanding Young Men and Women o TOYM 2025 honoree, no? Napaka-inspiring ng story ni Dr. Onda. Sana po ay marami pa pong maging katulad niya, no? Magsilbi sa bayan para po sa ating ikaaangat, no? Sige, wala na tayong oras. Sinasenyasan na ako ni Win tsaka ni Jerome, no? Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama dito sa technical side kay Sir Milo Junella at kay Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa produksyon kay Erwin Peñano at kay Jerome Toledo. Okay na ba ang ating speech? Yes, sige. Kasi meron pong event si Pangulo kanina, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At actually, pwede na natin siyang ipasok. Sige, go ahead. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, so inaantabayan po natin yung event po sana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay pagbisita po sa Naga dahil po kailangang inspeksyonin yung Jesse Robredo Coliseum, maging yung Oplan kontra baha sa Naga City, no? Pero mukhang meron pa tayong hinihintay, no, regarding this event, no? Pero antabayanan niyo po kasi marahil si Pangulo po ay bukod sa pag-iinspeksyon, meron din po siya magiging mensahe sa ating mga kababayan. So yun po ang ating inaantabayanan. Syempre sa usapin pa rin po ito ng baha dahil yun po yung ating problema ngayon, yung crisis po. Marami nga pong issue sa flood control. So yung isa po sa mga inisyatiba ay inspeksyonin, lalo na po yung mga proyekto na minsan po ay nakalagay at napondohan pero hindi na kumpleto o hindi ginawa. Yung sinasabi nilang ghost flood control project. So kasama po sa inisyatiba o programa ng pamahalaan ay tiyakin na ito pong mga proyektong ito at ang pondo ng pera ng taong bayan, pondo ng pamahalaan ay napupunta sa mga legit at tunay, no, na mga proyekto. So yan po yung isa sa programa na ating pong isinasagawa ngayon. Kasama po dyan yung inspection. Siyempre katuwang po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways sa pag-iinspeksyon sa mga proyektong ito. Katuwang din po ang Philippine National Police kasi sila din po yung nag-check sa mga coordinates na binibigay minsan ng ating mga opisyales at dito po nalalaman kung ito pong mga proyektong ito ay naisasagawa, naisasakatuparan. Kasama po ito sa programa yung anti-corruption campaign ng Administrasyong Marcos Jr.
dahil ito po talaga yung kanyang flagship or flagship program o itong priority yung ma-check yung ating mga proyekto dahil alam naman po natin na yung mga iniulat kamakailan, marami po tayong mga infrastructure na talagang hindi na nagawa pero kinubra ang mga pera. So ito po, narito na po si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa Oplan kontra baha sa Naga City. Ngayon nga po nakikita natin na magkakaroon na po ng media statement ang ating Magandang Pangulo. umaga So sa sa inyo punto lahat. po ito, ating This is, pakinggan po ang magiging mensahe niya. These are the beginnings of the perennial na flood problem here in Naga and in the rest actually of along the Bicol River. Alam naman natin, ito basin. At maraming mga construction, hindi lamang yung private sector construction, kundi ang pagpagawa nito ng mga iba't ibang yung linipat ang dinaanan ng tubig kaya naging mas grabe. Isa pang bagay, yung nagsiltation talaga ng husto. Kaya kung titignan ninyo, napakababaw na nitong ilog na ito. And with ang sinasabi nga ni Mayor Lenny is that many of the places na dati naman ay hindi binabaha, andyan na rin yung effect ng climate change. Kaya this is what we are trying to remedy. Malaking trabaho ito. It will take time, but marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin, such as the pools that we are going to put up. But tawag nila yung retention pond para mabawasan para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Dahil nga it is may Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin, ay kailangan natin mahuli na dapat ma-koleksyon na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Dahil, again, as Mayor Lenny was explaining, this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. So wag na natin sana papasukin. But this is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito. At hindi naman ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar, this is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, down the road, if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Okay? All right. Mr. President, flood control issue, nakikita po ang visit niyo sa Naga City in the lens of politics. Are you open to forging alliance with Naga City? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Sabi po kasi na No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. Then I already instructed Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Ano yung katumbas ng 6 na buwan yun? Kumpas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant, and that's why it became critical. So we did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So we will get to that. Aabot din tayo doon. Ano po yung
again, politics. Ano pong masasabi niyo sa Nothing really. That's her choice. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on. We don't change. Whatever kung sinong, it's not only here kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So as you know, I came from local government, kaya I have great sympathy for the situations of local government, the different constituencies, the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. There is not an increase, there is not a decrease, it's not political, it's only because it depends on the need. And that's why we are here today. All right? Sige. Oh, well, I'm sure we will inspect it when it's further, when the project is further along. We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, because yun ang. In fact, many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway rehabilitation and repair. Doon nakita, marami talagang nakita. Dinapitan tayo ng national government, ng mga local, at sinabi, pagka natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung baha. And that's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. Good morning. Yan po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang panayam sa media matapos ang kanyang pagbisita sa Naga upang inspeksyonin itong OMPLAN kontra baha ng naturang lungsod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa Usap-Usapan. Hanggang sa susunod na episode po, muli magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.